Ang bawat matagumpay na breeding program ay nagsisimula bago pa man mangitlog ang mga inahin o nagsisimula ang aktwal na pagpares ng mga ibon. Sa katunayan, ang mga ginagawa ng breeder ilang linggo o kahit ilang buwan bago ang breeding season ay malalaking epekto sa magiging resulta ng buong breeding program. Ngunit, ano nga ba ang tinatawag na breeding season? Ang breeding season ay ang yugto kung kailan ihanda at pinapares ng breeder ang mga broodcock at broodhen upang makagawa ng malusog na fertilized eggs at magiging sunod sa henerasyon ng kanilang breeding line. Bagamat maaring magkaiba ang eksaktong panahon ng breeding depende sa klima, lokasyon at sistema ng mga pamahala ng bawat breeder. Isa ang layunin nito ang pagpapakalabas ng dekalidad ng mga sisiw mula sa malusog at maayos na mapiling breeding stock. Ngunit mahalagang tandaan na ang breeding season ay hindi lamang tungkol sa araw ng pagpapares o ang isang proseso na pag-iingat na paghahanda. Maraming breeder ang nakatuon lamang sa pagpili ng magandang bloodline o sa pagpapares ng kanilang pinakamahusay na mga ibon. Subalit, kahit gaano kaganda ang genetics ng mga isang broodcock o broodhen, maaring hindi rin maging magandang resulta kung kulang ang paghahanda bago magsimula ang breeding season. Ang reproductive system ng mga ibon ay nangailangan ng sapat na panahon upang maabot ang pinakainam nitong kondisyon. Kailangan ding tiyakin ng mga breeder na nasa mabuting kalusugan, tamang timbang at nasa maayos na pisikal na kondisyon ang bago sila gamitin sa pagpaparami. Hindi rin sapat na malusog lamang ang mga magulang. Mahalaga rin maging malinis ng kanilang kapaligiran, sapat ang nutrisyon, maayos ang biosecurity at mababa ang antas ng stress upang mapasuportahan ang matagumpay na reproduction. Kapag pinababayaan ng mga aspetong ito, maaring bumaba ang fertility rate, dumami ang infertile eggs, humina ang hatchability, o magkaroon ng mas mahihinang sisiw na maaring makapekto sa kalidad ng sunod na henerasyon. Sa kabilang banda, ang mahagang paghahanda ang nagbibigay ng maraming benepisyo. Nakakatulong ito upang mapataas ang posibilidad na matagumpay na fertilization, mabuti ang kalidad ng mga itlog, napapalaki ang porsyento ng mga mapipisang sisiw, at mapanatiling malusog ang parehong broodcock at broodhen sa buong breeding season. Bukod dito, mabigyan din ng pagkataon ang mga breeder na suriin ang bawat ibon, ayusin ang kanilang breeding records, ihanda ang mga kulungan at gumawa ng mga kinakailangang pagbago sa pagsimula ng aktual na breeding. Sa madaling salita, ang paghahanda bago ang breeding season ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay pundasyon ng isang organisado, responsable at matagumpay na breeding program. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga mahalagang hakbang na dapat gawin bago magsimula ang breeding season. Mula sa pagsusuri ng breeding stock, tamang nutrisyon, health management, paghahanda ng kulungan, biosecurity at iba pang praktikal na gabay na pakatulong sa pagbuo ng isang malusog at maproduktibong breeding flock. Dahil sa breeding, hindi lamang ang itlog ang iyong inihanda. Ang tunay mong hinuhubog ay ang kalidad na susunod na henerasyon ng iyong breeding program. Magtakda ng malinaw na layunin sa breeding program. Bago pa man pagsamahin ang isang broodcock at broodhen, mahalagang itanong mo muna ang isang simpleng tanong. Ano ba talaga ang layunin ng aking breeding program? Ito ay isang pinakamahalagang hakbang na madalas nalaktawan ng maraming breeder. Kung walang malinaw na layunin, madaling maging bago-bago ang desisyon, maaaring magpalit ng palit ng breeding pairs, magdagdag ng iba't ibang bloodline na walang sapat na plano, o magtatago ng ibang ibon na hindi naman tumutulong sa pangmatagalang direksyon ng breeding program. Sa kabilang banda, kapag malinaw ang iyong layunin na magiging organisado at mas madaling gumawa ng mga tamahalagang desisyon sa bawat breeding season, ang iyong layunin ay magsilbing gabay sa pagpili ng breeding stock, pagpares ng ibon, pagtala ng records at magiging pagpili ng sisiw na pananatilihin para sa sunod na henerasyon. Hindi pare-pareho ang layunin ng bawat breeder. Depende ito sa kanilang breeding program, available ng breeding stock at sa mga katangian na nais nilang panatili at mapabuti sa loob ng maraming henerasyon. Isa sa mga karaniwang layunin ay ang panatilihin ng consistency ng isang bloodline. Kung mayroon kang breeding family na matagal nang nagpapakita ng kanais-nais na mga katangian, maaring ang pangunahing layunin mo ay magpanatili ang katangiang iyong habang iniwasan ang hindi kanais-nais na pagbabago sa mga susunod na henerasyon. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga ang mag-ingat at pagpili ng broodcock at broodhen na nagpapakita ng mga katangiang nais mong ipagpatuloy. Ang mga layunin ay mapakapabuti ang kalusugan at body structure.
Hindi sapat na maganda lamang ang pedigree o kilala ang bloodline. Ang bawat breeder ay dapat ding magbigay ng malaking halaga sa kalahatang kalusugan ng mga ibon. Mas mainam na piliin ang ibong aktibo, may tamang body condition, mahusay ang bone structure, maayos ang postura at magpakita ng magandang reproductive performance. Sa paglipas ng panahon, ang tuloy-tuloy na pagpili ng malusog at maayos na pangangatawan ay makakatulong sa pagbuo ng isang matatag na may produktibong breeding flocks. May mga pagkataon din na layunin ng breeder na magdagdag ng genetic diversity sa pamagitan ng mag-ingat ng outcrossing. Kapag ang isang breeding family ay matagal ng magkakamag-anak, ang pinagmulan maaring piliin ng breeder na magpakilala bagong genetics mula sa isang maingat na pagpiling bloodline. Ang layunin nito ay hindi basta-bastang paghalo ng ibang-ibang linya, kundi ang mag-ingat na pagpalawak ng genetic diversity habang pinapanatili ang pangunahing katangian ng breeding program. Ang ganitong disenyo at desisyon ay nangangailangan ng masusing pagplano, tamang record keeping at mahabang panahon na obserbasyon upang makita kung paano maipapasa ng mga katangian sa mga susunod na henerasyon. Mahalaga rin tandaan na maaring higit sa isang layunin ang isang breeding program. Halimbawa, maari na nais ng breeder na magpanatili ang consistency ng kanyang bloodline, habang unti-unti ring pinapapabuti ang kalusugan, fertility at reproductive performance ng kanyang breeding flock. Ano man ang iyong layunin, pinakamalagang maging consistent sa iyong plano. Ang madalas na pagpabago-bago ng direksyon bawat breeding season ay maaaring magpapahirap sa pagsusuri ng mga resulta at magpabagal sa pag-unlad ng breeding program. Sa halip, magtakda ng malinaw na layunin, sundin ito ng may disiplina at gumamit ng maayos na records upang masukat ang proseso sa bawat henerasyon. Sa huli, ang matagumpay na breeding program ay hindi nabubuo sa pamagitan ng padulos-dalos na mga desisyon. Ito ay bunga ng malinaw na layunin, maingat na pagplano at tuloy-tuloy ang pagpili ng mga ibong pinakamalapit na sa mga katangian na nais mong ipasa sa susunod na henerasyon. Piliin ang tamang breeding stock. Isa sa pinakamahalagang desisyon sa bawat breeding season ay ang pagpili ng tamang breeding stock. Anuman ang kalidad ng iyong breeding facilities, pagkain o management program ay magiging kalidad ng susunod na henerasyon ay nakatibindi pa rin sa mga ibong pipiliin upang maging broodcock at broodhen. Kaya hindi dapat minamadali ang proseso nito. Ang pagpili ng breeder nangangailangan ng maingat na pagmamasid, sapat na impormasyon at malinaw na layunin. Maraming breeder ang madaling maakit sa ibang ibon dahil lamang sa magandang kulay, malaking katawan o kilalang bloodline. Ngunit ang panlabas na anyo lamang ay hindi sapat na batayan upang matukoy kung ang isang ibon ay magiging mahusay na breeder. Sa katunayan, may mga ibong kahanganga ang itsura ngunit hindi naman mahusay ang reproductive performance o hindi palaging naipasa ang kanyang magandang katangian sa kanilang mga supling. Kaya naman mahalagang suriin ang bawat breeder sa kabubuan na hindi lamang isang katangian. Unahin ang kalusugan. Ang una dapat isaalang-alang ay ang pangalatang kalusugan ng ibon. Ang isang breeder ay dapat aktibo, alerto, may malinaw na mga mata, malinis ang ilong at tuka, maayos ang pahinga at may makinis na malinis na balahibo. Dapat din itong may magandang ganas, pagkain at pagpakita ng normal na kilos araw-araw. Ang paggamit ng mga ibong may sakit o may kahinaan sa kalusugan ay maaaring magpababa ng fertility, makapekto sa kalidad ng mga itlog at magdulot ng problemang pangkalusugan sa buong breeding flock. Piliin ang tamang edad. Mahalaga rin ang tamang edad ng broodcock at broodhen. Ang mga ibong masyadong bata at maaring hindi pa ganap ang develop ang kanilang reproductive system, samantala ang ibang masyadong matanda ay maaring makaranas ng unting-unting pagbaba ng fertility o reproductive performance. Ang pagpili ng breeder na tamang gulang ay nasa mahusay na kondisyon at pagbigay ng mas mataas na posibilidad na matagumpay na pagpaparami. Suriin ang body structure. Bukod sa kalusugan, malagang obserbahan ang body structure ng bawat ibon. Hanapin mga breeder ang balansing pangatawan, matibay na bone structure, tamang postura at mahusay na muscle development. Ang mga katangiang ito ay kadalasang sumasailalim sa magandang paglaki at tamang pag-unlad ng ibon. Hindi kinakailangang piliin ang pinakamalaki o pinakamabigat na ibon. Ang mahalagang piliin ay may mga balansing proportion, mahusay ang kondisyon ng katawan at malusog ang pangangatawan. Iwasan mga namamanang genetics defect. Isa rin ang pinakamahalagang responsibilidad ng breeder ay pag-iwas sa
pagpaparami ng mga ibong na may mga mamanang genetics effect o defects. Kaya ang ibang ibon ay malinaw na depekto sa katawan, abnormalidad sa paggalaw o iba pang katangian maaring maipasa sa sunod na henerasyon. Mas mabuting huwag mo itong gamitin bilang breeder. Bagamat hindi lahat na kondisyon ay namamana, ang maingat na pagpili ay nakakatulong upang mabawasan ang posibilidad ng palaganap ng mga hindi kanais-nais na katangian sa breeding program. Ang layunin ay hindi lamang pagpaparami ng maraming sisiw, kundi makapagpalaki ng ibong may magandang kalusugan, wastong pangatawan at mataas na kalidad. Suriin ang breeding records. Kung mayroon kang breeding records, gamitin ang mga ito bilang isa sa pinakamahalagang batayan sa pagpili. Ang mga tala tungkol sa fertility, hatchability, bilang ng papisang sisiw, paglaki ng mga anak, kalusugan at reproductive performance ay magbibigay ng mga injektibong batayan kaysa hitsura lamang. Halimbawa, maaari mo isang broodcock na hindi pinakahanga sa patingin ngunit ulit-ulit na makapagbigay ng malusog at di kalidad na supling. Sa kabilang banda, maaring mayroon ding ibong napakagandang itsura ngunit mababa naman ang fertility o hindi magandang performance ng kanyang mga anak. Sa paglipas ng panahon, maayos ang record keeping at maging isa sa pinakamalagang sangkapan ng breeder ay paggawa ng mas matalinong breeding desisyon. Tingnan ang family performance. Kung posible, huwag lamang suriin ang mismong ibon. Pag-aralan din ang performance ng kanyang mga magulang, kapatid at mga naunang supling. Ang pagtingin sa buong pamilya ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan kung gaano ka-consistent ang mga katangian may ipapasa sa bawat henerasyon. Mas mahalaga ang paulit-ulit na magandang performance ng isang breeding family kaysa sa isang ibong maganda lamang bilang individual. Conclusion, sa uli, tandaan na hindi lahat na magandang tingnan na angkop gamitin bilang breeder. Ang tunay na mahusay na breeding stock ay hindi lamang maganda sa panlabas na anyo. Ito ay malusog na sa tamang edad, may mahusay na body structure, walang malinaw na namamanang depekto o kayang maari mas napatunayang magandang breeding performance. So pamagitan ng maingat na pagpili ng broodcock at broodin, mas tumataas ang posibilidad na makabuo ng isang malusog, produktibo at mas consistent na susunod na henerasyon na siyang tunay na layunin ng bawat matagumpay na breeding program. Ihanda ang breeding pens. Matapos mapili ang tamang breeding stock, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang paghanda ng breeding pens. Kahit gaano pa kaganda ang genetics ng iyong broodcock at broodhen, maring hindi pa rin maging magandang resulta kung hindi angkop ang kanilang kapaligiran. Ang breeding pens ay hindi lamang simpleng kulungan. Ito ay magiging tahanan ng mga breeder sa panahong nagpaparami. Kaya malagang maging komportable, ligtas at malinis ito upang masuportahan ang kanilang kalusugan at reproductive performance. Ang maayos na kapaligiran ay nakatulong upang mabawasan ang stress, mapanatilang magandang kondisyon ng katawan at mabawasan ang panganib sa pagkalat ng sakit. Panatiling malinis ang breeding pens. Ang unang dapat pagtutunan ng pansin ay ang kalinisan. Bago ilagay mga breeder, linisin ang buong breeding pens, alisin ang lumang bedding, naipong dumi, sirang kagamitan at mga material na maaring pamugaran ng bakterya, fungi o parasites. Kung kailangan, hugasan at i-disinfect ang mga sahig, dingding, pugad, feeders at waterers. Matapos ang paglinis, hayaang matuyo ng maayos ang kulungan bago ipasok ang mga ibon. Ang regular na paglilinis ay isang pinakamabisang paraan upang mabawasan ang panganib ng mga sakit na maaring makaapekto sa fertility at pangalatang kalusugan ng breeding flock. Magbigay ng sapat na espasyo. Mahalaga ring tiyakin na may sapat na espasyo ang bawat breeding pair o breeding group. Kapag masyadong masikip ang kulungan, tumataas ang posibilidad ng kompetisyon sa pagkain at tubig, pagkakaroon ng stress at hindi kinakailangang agresibong pag-uugali. Ang sobrang siksikan ay maaaring magdulot ng maruming kapaligiran o mas mabilis na pagkalat ng sakit. Sa kabilang banda, ang sapat na espasyo magbibigay daan sa mga ibon na makagalaw ng malaya. Napakapanghinga sila ng maayos at magpakita ng kanilang normal na pag-ugali. At nakatulong din ito sa pagpanatili ng magandang kondisyon ng katawan sa buong breeding season. Siguraduhin ang maayos na ventilasyon. Isa pang mahalagang aspeto namang na ay ang ventilasyon. Ang breeding pen ay dapat na sapat na daloy ng sariwang hangin upang mabawasan ang init, alumighig na pag-ipon ng ammonia mula sa dumi ng mga ibon. Ang mahinang ventilasyon ay maaring magdulot ng hindi komportabling kapaligiran o mapang taas na panganib
ng mga problema sa respiratory system. Gayunpaman, mahalaga ring iwasan direktang malakas na hangin maaring magdulot na labis na lamig o stress sa mga breeder. Ang layunin ay magkaroon ng tuloy-tuloy na sirkulasyon sa sariwang hangin habang manatiling komportable ang mga ibon. Gumamit ng tuyo at malinis na sapin. Kung gumagamit ka ng beading o sapin sa sahig, tiyakin ito ay tuyo, malinis at regular pinapalitan at basang beading ay madaling pagmula ng bakterya, fungi at parasites. Maaari na rin itong magdulot ng hindi ka nais-nais na amoy o pagtaas ng moisture sa loob ng kulungan. Ang mapanatiling tuyo ang sahig ay makatulong sa pagpinitilin ang magandang kalusugan ng mga breeder at pagpapigil ng pagdami ng mikroorganismo maaring magdulot ng sakit. Maglaan ng malinis na pagkain at inumin. Hindi maging kumpleto ang isang maayos na breeding pen kung walang malinis na pagkain at tubig. Siguraduhin madaling maabot ng mga ibon ang kanilang feederers at waterers. Palitan ng tubig araw-araw upang manatiling sariwa at malinis. Regular ding linisin ang lalagyan ng pagkain at inumin upang maiwasan pagdami ng bakterya at algae. Ang sapat na supply ng malinis na tubig at balansing pagkain mahalaga upang masuportahan ang fertility egg production at halatang kondisyon ng breeding stock. Bawasan ang stress sa kapaligiran. Bukod sa pisikal na kalinisan, mahalaga ring mabawasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng stress sa mga breeder. Iwasan ang labis na ingay, madalas na paghawak ng mga ibon, at hindi kinakailangang pagbago-bago sa kanilang kapaligiran. Kung maaari, panatiling pare-pareho ang kanilang pang-araw-araw na routine. Ang mga ibong hindi gaanong nakaranas ng stress ay malamang nagkaroon ng normal na pagkaugali na mas maayos na reproductive performance at matatag na kalusugan. Konklusyon, sa kabuuan ay isang mahusay na breeding pen ay hindi pa isang simpleng kulungan. Ito ay isang kapaligiran idinisenyo upang suportaran ang kalusugan, kaginhawaan, pagiging produktibo ng inyong breeding stock. Sa pamagitan ng panatiling malinis ang kulungan, magbigay ng sapat na espasyo, maayos na ventilasyon, tuyong sapin at malinis na pagkain at inumin, makatulong kang makabawasan ang stress, panganib ng sakit. Ang maayos na kapaligiran ay magbibigay ng mas magandang pagkataon para magtagumpay ang breeding season sa pagbuo ng isang malusog at dekalidad na susunod na henerasyon. Nutrition bago ang breeding. Isa sa pinakamahalagang paghahanda bago magsimula ang breeding season ay ang pagbibigay ng tamang nutrisyon sa broodcock at broodhen. Ang reproductive performance ng mga ibon ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang genetics. Malaki rin ang papel ng kanilang nutritional status bago pa man magsimula ang aktual na breeding. Sa katunayan, ang mga ibong kulang sa mahalagang nutrients ay maaring magkaroon ng mas mababang fertility, may kaunting fertilized eggs at may hinang reproductive performance. Kaya naman, ilang linggo bago ang breeding season, mahalagang tiyakin na sa pinakamainam na kondisyon ang bawat breeder sa pamagitan ng isang balancing programa sa pagpapakain. Gumamit ng breeder feed o balancing pagkain. Habang palapit ang breeding season, maaring unti-unting lilipat ang mga breeder sa isang dekalidad na breeder feed. Ang isang balansing pagkain na angkop para sa kanilang yugto ng reproduction. Ang breeder feed ay dinisenyo upang suportaran ang karagdagang pangailangan ng mga broodcock at broodhen habang naghanda sila magpaparami. Kung hindi breeder feed ang ginagamit, tiyaking kabuang dieta ang may bibigay ng sapat na enerhiya at kumpletong nutrisyon upang mapanatili ang magandang body condition ng mga ibon. Malaga ring iwasan ang biglang pagbago ng pagkain. Ang anumang pagpalit ng feeds na dapat gawin ng paunti-unti upang makapag-adjust ang digestive system ng mga breeder at maiwasan ang hindi kinakailangang stress. Siguraduhing sapat ang protina. Ang protina ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng pagkain ng breeding stock. Ito ang mahalaga sa pagpapanatili ng muscle condition, paggawa ng reproductive cell at pagbuo ng mga itlog. Ang sapat na protina ay nakakatulong din sa pagpahalatang kalusugan at kondisyon ng katawan ng parehong broodcock at broodhen. Gayunpaman, mahalaga ang tamang balanse. Ang layunin ay magbigay ng sapat na protina ayon sa nutritional requirements ng breeder at hindi labis na pagpapakain. Huwag kalimutan ang bitamina at mineral. Bukod sa protina, mahalaga rin ang sapat na bitamina at mineral.
Ang mga nutrients na ito ay sumusuporta sa maraming normal na proseso sa katawan, kabilang ang reproductive function, immune system at tamang pagbuo ng mga itlog. Ang calcium at phosphorus ay mahalaga para sa matibay na eggshell at kalusugan ng mga buto. Samantalang iba't ibang bitamina at trace minerals ay tumutulong sa pagpanatili ng normal na metabolismo sa pangkalatang kondisyon ng mga breeder. Ang isang balancing breeder feed ay karaniwang naglalaman ng mga sustansyang ito na tamang proporsyon. Panatilihing may malinis na tubig sa lahat na oras. Kahit gaano kaganda ang pagkain, ang hindi magiging sapat ang nutrisyon kung kulang ang supply na malinis na tubig. Ang tubig ang pinakamahalagang nutrient sa katawan ng ibon. Ito ang kailangan ng digestion, nutrition, absorption, regulation at temperatura ng katawan at halos lahat ng normal na proseso ng metabolismo. Siguraduhin may sariwa at malinis na tubig sa lahat na oras. Regular na linisin ang inuman upang maiwasan ang pagdami ng bakterya, algae at iba pang mikroorganismo sa maaring makapekto sa kalusugan ng breeding flock. Panatilihin ang tamang body condition. Hindi lamang ang kalidad ng pagkain ang mahalaga, kundi pati ang kondisyon ng katawan ng mga breeder. Ang ibong sobrang payat ay maaring kulang sa energy, reserves na kailangan para sa matagumpay na reproduction. Sa kabilang banda, ang mga sobrang mataba ay maaari ring magkaroon ng pagbaba ng reproductive performance. Layunin ng breeder na mapapanatili ang isang malusog at balancing body condition bago magsimula ang breeding season. Ang regular na pagmasid sa timbang, muscle development at pangkalahatang itsura ng mga breeder ay makatulong upang matiyak na handa silang pumasok sa breeding period. Ang nutrisyon na pangmatagalang paghanda. Mahalagang tandaan ang magandang nutrisyon ay hindi nagbibigay sa agarang resulta sa loob lamang ng isang araw o dalawang araw. Ang paghahanda ng reproductive system ay isang proseso na nangailangan ng panahon. Kaya mas mainam na simulan ang wastong programa sa pagpakain ilang linggo bago ang breeding season upang bigyan ng sapat na oras ang katawan ng breeder na makapag-adjust at maabot ang pinakamainam na kondisyon. Konklusyon, sa kabuuan, ang wastong nutrisyon bago ang breeding season ay isa pinakamahalagang pundasyon ng matagumpay na breeding program. Sa pamagitan ng pagbigay ng breeder feed o balansing pagkain, sapat na protina, bitamina at mineral ay tuloy-tuloy ang supply ng malinis na tubig. Matutulungan mong mihanda ang iyong broodcock at broodin para sa kanilang reproductive role. Bagamat hindi kayang palitan ang nutrisyon ng musay na genetics, malaking may tulong ito sa pagsuporta ng fertility, equality, hatchability at pangangalahatang reproductive performance ng mahalagan sa pagbuo ng isang malusog at pataas na kalidad na susunod na henerasyon. Health check at biosecurity bago ang breeding season. Isa sa pinakamahalagang paghahanda bago magsimula ang breeding season ay ang masusing pagsusuri sa kalusugan ng bawat breeder at pagpatupad ng mahigpit na biosecurity. Kahit mahusay ang genetics ng iyong broodcock at broodin at kumpleto ang kanilang nutrisyon, maaring hindi pa rin sila magtatagumpay sa breeding program kung papasok ang sakit sa iyong breeding flock. Sa katunayan, maraming problema sa fertility, hatchability at alasugan ng mga sisiw na maaring maiwasan sa pamagitan ng maagang health assessment sa tamang biosecurity practices. Dahil dito, ang protekta sa kalusugan ng iyong breeder ay dapat magsimula bago pa man ang unang pagpapares. Obserbahan ang bawat breeder. Bago gamitin ang anumang ibon bilang breeder, maglaan ng oras upang obserbahan ang kanyang panghalatang kondisyon. Tingnan kung aktibo ba itong kumilos o magandang gana sa pagkain at normal ang pag-inom ng tubig. Suriin din ang mga mata, ilong, tuka, balahibo, balat at pagpapahinga. Ang anumang sinyalis tulad ng paghihina, hirap ang paghinga, pagtatae, pamamaga, pagbaba ng gana sa pagkain o kakaibang pag-ugali ay dapat seryosohin. Ang maagang pagtukoy sa mga problema na ito ay magbibigay ng pangkakataong makagawa ng angkop na hakbang bago pa maapektuhan ang buong breeding flock. Ihiwalay ang may sakit o paghihinala ang may sakit. Kung may breeder ang nagpakita ng anumang sinyalis na karamdaman, huwag itong isama agad sa breeding program. Mas mabuting ilagay mo na ito sa hiwalay na kulungan para masusing pagmamasid. Ang paghiwalay ng may sakit o paghihinalang may sakit ay makatulong upang mabawasan ang posibilidad na pagkalat ng makahawang sakit sa iba pang mga ibon. Mahalagang tandaan ang ilang sakit ay maaring kumalat bago pa maging malinaw ang mga sintomas. Kaya nga maagap ang isolation sa isang mahalagang bahagi ng biosecurity. Linisin at i-disinfect ang mga kulungan at kagamitan. Bago magsimula ang breeding season, tiyaking malinis ang lahat na breeding fence, pugad, feeders, waterers at iba pang kagamitan. Alisin mo ng dumi, lumang bedding at iba pang organiko materyales bago pa ma-disinfect.
Mas epektibo ang disinfectant kapag malinis ang mga ibabaw na nilagyan ito. Pagkatapos ng malinis na pag-disinfect, kaya ang matuyo ng mabuti ang mga kagamitan at kulungan bago gamitin. Ang regular na sanitation ay makatulong sa pagbawas ng bakterya, fungi, parasite at iba pang mikroorganismong maaring magdulot ng sakit. Limitahan ang pagpapasok ng mga bisita. Ang mga tao, sasakyan, kagamitan at maging mga sapatos at damit ay maaaring hindi sinasadyang magdala ng mga mikroorganismo mula sa ibang lugar. Kung hindi naman kinakailangan, limitahan pagpasok ng mga bisita sa breeding area lalo na sa panahon ng breeding season. Kung ang kailangan pumasok, makabuting gumamit ng malinis na kasuotan at footwear at nakalaan lamang para sa farm at tiyaking sumusunod sila sa patakaran ng biosecurity. Ang simpleng pag-ingat na ito ay malaking tulong sa pagpigil at pagpasok ng mga posibleng sakit. Panatilihin ang malinis na pang-araw-araw na pamamahala. Hindi matapos ang biosecurity sa isang araw na paglilinis. At ito ay isang tuloy-tuloy na gawain. Palitan ang maruming bedding kung kailangan linisin ang mga feeders at waterers araw-araw. Alisin ang mga maipong dumi at tiyaking maayos ang bentilasyon ng kulungan. Ang regular na pagmamasid sa mga ibon ay magbibigay daan upang agad mapansin ang anumang magbago sa kanilang kalusugan at maagapan ito ng bagong lumala. Pag-iwas at mas mabisa kaysa paggamot. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa poultry management ay ang pag-iwas sa sakit kaysa umasa sa paggamot kapag mayroon ng outbreak. Kapag nagkaroon ng sakit ang breeding flock, maaari itong makaapekto sa fertility, egg production at stability, paglaki ng sisiw at kabuuang tagumpay sa breeding program. Bukod sa posibleng pagkalugi, nangailangan din ito na mas maraming oras, gastos at pagsikap upang makontrol ang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang maayos na health monitoring ay mahigpit na biosecurity ay makatulong sa mabawasan ang panganib na pagpasok at pagkalat ng mga sakit. Conclusion. Ang kabuuan ng health check at biosecurity ay mahalagang bahagi ng paghahanda bago ang breeding season. Pamagitan ng maingat at pag-obserba sa bawat breeder, maghiwalay ang mga sakit, regular na paglinis, pag-disinfect ng mga kulungan at kagamitan, at paglimita sa hindi pa kinakailangang pagpasok ng mga bisita. Mas maprotektahan mo ang kalusugan ng iyong breeding flock. Tandaan, mas madaling maiwasan ang sakit kaysa gamutin ito. Ang isang malusog na breeding flock ay magbibigay ng magandang pagkataon na magkaroon ng mataas na fertility, mas mahusay na hatchability at mas malakas na sisiw. Kasi ang layunin bawat responsable at matagumpay na breeder. Breeding records. Isa sa mga pinakapakipakinabang na kasangkapan ng isang matagumpay na breeder ay hindi lamang ang magandang broodcock at broodhen, kundi ang maayos na breeding records. Maraming breeder ang umaasa lamang sa kanilang alaala upang tandaan kung aling mga ibon ang maganda ang naging resulta. Ngunit habang dumadami ang breeding pairs at lumilipas ang bawat breeding season, nagiging mahirap alalahanin ang lahat na mahalagang detalye. Dito magiging mahalaga ang maayos na pagtatala ng impormasyon. Ang breeding records ay nagbibigay ng malinaw at organisadong kasaysayan ng bawat breeder at ng kanilang magiging supling. Sa halip na umasa sa hula o memorya, maaari kang gumawa ng desisyon batay sa aktwal na datos na iyong naipon sa paglipas ng panahon. Itala ang identification ng bawat breeder. Ang unang impormasyon na dapat itala ay ang pagkakakilanlan ng bawat broodcock at broodhen. Maaring gumamit ng league band number, wing band, pangalan, code number o sino anumang sistema ng identification na ginagamit ng iyong breeding program. Ang malinaw na pagkakinlanlan ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalito lalo na kung marami kang breeding pairs. Kapag tama ang identification, mas madali mo ring masusubaybayan ang mga performance ng bawat individual na breeder sa loob ng maraming taon. Itala ang bloodline o breeding family. Mahalaga ring isulat ang bloodline o breeding family ng bawat breeder. Makatulong ito upang madaling makita ang pinagmulan ng bawat pairing at maiwasan ang hindi planadong pagpapares. Kung magsagawa ng line breeding, inbreeding o maingat na outcrossing, ang impormasyong ito ay magiging mahalaga gabay sa pagplano ng susunod na breeding desisyon. Isulat ang pitsa ng pairing. Kapag napagsama na ang broodcock at broodhen, itala ang insaktong pitsa ng kanilang pairing. Ang simpleng impormasyong ito ay makatulong sa pagsubaybay ng breeding schedule at sa pagtansya kung kailan inaasahang magsimula mangitlog ang broodhen. Nagbigay rin ito ng mas malinaw na timeline sa buong breeding season. Itala ang pitsa ng pangitlog at bilang ng mga itlog.
Sa bawat itlog na mailabas ng broodhen, isulat ang pitsa ng pangitlog at ang kabuang bilang ng mga itlog. Sa paglipas ng panahon, makikita mo kung aling mga breeder ang mas may consistent na reproductive performance. Makatulong din ito sa pagplano ng incubation at sa mas maayos na pamahala ng mga itlog. Subaybayan ang fertility. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng breeding record ay ang fertility. Itala kung ilang itlog ang naging fertilized kumpara sa kabuang bilog ng mga itlog. Ang impormasyong ito ay magbibigay ng mahalagang sukatan ng reproductive performance ng breeding pair kung paulit-ulit o mababa ang fertility ng isang pairs. Maaari itong magsilbing senyales na kailangan ng suriin ang kanilang kalusugan, kondisyon ng katawan o mismong breeding management. Itala ang hatchability. Bukod sa fertility, mahalaga ring subay-subayan ang hatchability. Isulat kung ilan ang fertilized egg na matagumpay na napipisa o sa pamagitan nito, mas madaling matukoy kung may aspeto ang incubation, egg handling o breeder management sa maaaring kailangan pagbutihin. Sa paglipas ng panahon, ang hatchability records ay nagbibigay ng mas kumplitong larawan sa kabubuang tagumpay ng breeding program. Maglagay ng mahalagang obserbasyon. Bukod sa mga numero, mahalaga ring maglaan ng espasyo para sa mga obserbasyon. Maaring isulat ang mga napansing pagbabago o kalusugan, body condition, pag-ugali, reproductive performance o iba pang mahalagang detalye tungkol sa bawat breeder. Halimbawa, maaari mong itala kung ang broodin ay naging mahusay na inahin, kung may mapagbabago sa fertility ng isang broodcock o kung may nagtatanging katangian ang kanilang mga supling. Ang mga simpleng tala na ito ay kadalasang magiging nakapakahalaga kapag sinusuri ang performance ng isang breeding family makalipas ng ilang taon. Gamitin ang records sa pagplano ng hinaharap. Ang tunay na halaga ng breeding records ay hindi lamang sa pagtatago ng impormasyon. Ginagamit ang mga ito upang gumawa ng mas matalinong desisyon sa mga susunod na breeding season. Sa pamagitan ng naipong datos, may madaling matukoy kung ang aling breeding first ang dapat ipagpatuloy, alin ang nangailangan ng pagbabago at alin ang hindi na makatulong sa mga layunin ng breeding programs. Sa halip na umasa sa personal na opinion o alaala, ang bawat desisyon ay maaring ibatay sa aktual na resulta. Ito ang isang pangunahing dahilan kung bakit naging mas consistent ang mga matagumpay na breeding program sa paglipas ng maraming henerasyon. Conclusion. Ang kabubuan ng maayos na breeding records ay isang napakahalagang bahagi ng responsibleng poultry breeding. Sa pamagitan ng pagtala ng identification ng breeder, bloodline, pitsa ng pairing, pitsa ng pangitlog, bilang ng mga itlog, fertility, hatchability, at mahalagang obserbasyon, magkakaroon ka ng malinaw na batayan sa pagsusuri at pagpabubuti ng iyong breeding program. Tandaan, ang matagumpay na breeder ay hindi lamang umaasa sa karanasan o memorya. Gumagamit siya ng maayos na records upang masukat ang progreso, matuto mula sa bawat breeding season at makagawa ng mas mahusay na desisyon para sa susunod na henerasyon. Tamang ratio ng mga breeders. Isa sa mahalagang bahagi ng paghahanda bago ang breeding season ay ang tamang ratio ng mga broodcock at broodhen. Ang maayos na pagpili ng breeding stock ay mahalaga, ngunit kailangan din silang ipare sa paraang angkop ng iyong breeding system. Ang bilang ng mga tandang at inahin sa bawat breeding pen ay maaring makapekto sa fertility, kalagayan ng mga ibon at mga pangkalahatang pamahala ng breeding flock. Walang isang ratio ang naangkop para sa lahat ng breeder. Ang mga tamang bilang na maaring magbago depende sa uri ng breeding system na ginagamit, laki ng breeding pens, kondisyon ng mga ibon at mga layunin ng breeding program. Dahil dito, mahalagang pumili ng sistema na angkop sa iyong sitwasyon na manatiling consistent sa pagtupad nito. Sa lang-alang ang iyong breeding system. May iba't ibang paraan na pagpapares na ginagamit ng mga breeder. Ang ilan ay gumagamit ng pair mating kung saan ang isang broodcock lamang ang ipapares sa isang broodhen. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng mas malinaw na pedigree at mas madaling masubaybayan kung aling mga magulang ang pinagmula ng bawat sisiw. Mayroon din ang breeder na gumagamit ng growth mating kung saan isang broodcock ang pinapares sa ibang broodhen sa loob ng isang breeding pen. Ang sistemang ito ay maaring maging praktikal sa ilang breeding program, ngunit nangangailangan ng masusing pagmamahala upang manatili ang magandang productive performance at maayos na record keeping. Ano man ang sistemang gamitin, mahalagang planuhin ito bago magsimula ang breeding season. Iwasan ang hindi balancing ratio.
Kapag masyadong maraming broodhen ang nakatalaga sa isang broodcock, maaring hindi ito mabigyan ng sapat na pagkataon na bawat inay na para magtagumpay ang fertilization. Bilang resulta, maaring bumaba ang fertility ng mga itlog sa kabilang banda kung makakonti naman ang broodhen para sa isang broodcock, maaring hindi na rin maging mahusay ang paggamit ng kanyang reproductive capacity. At sa ilang sitwasyon ay maaring magkaroon ng hindi kailangan ng stress o labis na pangulit sa ilang inahin. Ang layunin ay magkaroon ng balancing ratio na nanaayon sa kakayanan ng mga breeder at paraan ng iyong pagmamahala. Obserbahan ang ugali ng mga breeder. Hindi lamang bilang ang dapat isalang-alang, mahalaga rin ang obserbahan ang pag-ugali ng bawat broodcock at broodhen. Matapos silang pagsamahin, tingnan kung maayos ang kanilang pakikisamuha, kung normal ang kanilang pagkain at pag-inom, at kung may palatandaan na labis na agresyon o stress. Kung mapansing may paulit-ulit na pag-aaway, matinding paghabol, o may ibong hindi nakakain ng maayos dahil sa kompetisyon, maaaring kailangan baguhin ang breeding arrangement o ilipat ang ilan na sa ibang breeding pen. Ang regular na pagmamasid o magbigay ng pagkataong maagapan mga problemang maaring makaapekto sa reproductive performance. Salang-alang ang espasyo ng breeding pen. Ang tamang resyo ay dapat ding tumugma sa laki ng breeding pen. Kahit angkop ang bilang ng mga breeder, kung masikip naman ang kulungan, maaari pa ring tumaas ang stress sa at kompetisyon. Ang sapat na espasyo ay magbibigay daan sa mga ibon na makakilos ng normal, makapahinga at makagamit ng mga feeders at waterers na walang labis na pag-agawan. Kapag ang resyo ng mga breeder at ang espasyo ng kulungan ay nakatugma, mas magiging maayos ang pag-araw-araw na pamahala na may komportable ang mga ibon. Regular na suriin ang resulta. Habang nagpapatuloy ang breeding season, mahalagang subaybayan ang fertility, hatchability at pangkalahatang performance ng bawat breeding pen. Kung may napansin na hindi maabot sa inasahang resulta, maaaring suriin ang mga kailangan baguhin, breeding management, kabilang ang resyo ng mga breeder. Ang paggamit ng breeding records ay nakatulong upang makita kung aling breeding arrangement ang mabibigay ng matatag na at pagkonsistent sa resulta ng paglipas ng panahon. Konklusyon. Sa kabuuan, ang tamang resyo ng broodcock at broodhen ay isang mahalagang bahagi at matagumpay na breeding program. Bagamat maaring magkaiba ang tamang resyo depende sa breeding system, laki ng breeding pen at layunin ng mga breeder. Mahalagang tiyaking balanse bilang ang mga ibon sa bawat kulungan. Tandaan ang sobrang dami o sobrang kaunting inahin sa bawat tandang ay maaaring makapekto sa fertility at pamahala ng breeding flock. Sa pamamagitan ng maingat na pagplano, regular na pagmamasid at maayos na record keeping, mas magkaroon ng magandang pagkakataon na maging produktibo ang matagumpay na bawat breeding season. Pang-araw-araw na monitoring sa panahon ng breeding. Kapag nagsimula na ang breeding season, hindi matatapos ang trabaho ng breeder. Sa katunayan, dito nagsisimula ang isa sa pinakamahalagang bahagi at matagumpay na breeding program, ang pang-araw-araw na monitoring. Ang regular na pagmasid sa mga broodcock at broodhen ay nagbibigay ng pagkakataong matukoy agad ang anumang pagbabago sa kanilang kalusugan, pag-ugali o reproductive performance. Ang mga maliliit na problemang napansin ng maaga ay kadalasang mas madaling maitama kaysa sa mga problemang napabayaan ng lumala. Dahil dito, ang araw-araw na pagmamasid ay dapat maging bahagi ng normal na gawain ng bawat breeder. Obserbahan ang kondisyon ng mga breeder. Maglaan ng oras, bawat araw upang tingnan ang pangkalahatang kondisyon ng bawat broodcock at broodhen. Obserbahan kung sila ay aktibo, alerto at may normal na kilos. Tingnan kung maayos ang kanilang postura, malinis ang balahibo at normal ang pahinga. Pansinin din kung anumang pagbabago sa gana ng pagkain, pag-inom ng tubig o pang-araw-araw na pag-ugali. Ang mga simpleng obserbasyong ito ay maaaring magsilbing unang sinyalis ng isang problema bago pa ito maging seryoso. Kung may napansing mga breeder na tila naghina, matamlay o may kakaibang kilos, makabuting suriin ito kagad at iwalay kung kailangan. Suriin ang pagkain at tubig. Ang sapat na nutrisyon sa kanilang pagmamatili sa buong breeding season, araw-araw, tiyaking may sapat na malinis na pagkain at sariwang tubig ang bawat breeding pen. Linisin ang mga feeders at waterers kung kailangan upang maiwasan ang pagdami ng bakterya, algae at iba pang mikroorganismo. Obserbahan din ang normal na pagkain ng mga breeder at biglang pagbaba ng gana ng pagkain, maring sinyalis ng stress, sakit o iba pang problema ang nangailangan na agarang pansin. Ang tuloy-tuloy na akses sa malinis na tubig ang mahalaga rin upang masuportahan ang normal na metabolismo, egg production at panghalatang kalusugan ng mga breeder. Kuliktahin ang mga itlog ng regular.
Isa sa mahalagang gawain ng mga regular na pagkolekta ng mga itlog. Ang mga itlog ay naiwan ng matagal sa pugad ay mas maaring marumihan, mabasag, o maapektuhan ng matinding init o pagbabago ng temperatura. Sa regular na pagkolekta, mas manatili ang kalidad ng mga itlog bago ang incubation. Magbigay rin ito ng pagkataong masuri ang kanilang kondisyon, kabilang kalinisan, integridad ng eggshell. Habang nangulikta ang mga itlog, makabuti ring itala ang bilang ng mga ito at ang pitsa ng pangitlog upang maging mas organisado ang breeding records. Itala ang mahalagang pagbabago. Bukod sa pisikal na pamasid, mahalaga ring isulat ang anumang mahalagang pagbabago sa pansin sa bawat breeder. Maaari kabilang dito ang pagbabago ng kalusugan, body condition, pag-ugali, fertility o iba pang obserbasyong may kaugnayan sa breeding program. Ang mga tala na ito ay magiging mahalagang sanggunian kapag sinusuri ang performance ng bawat breeding fair. Ang breeding family ay pagkatapos ng breeding season. Sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng records na ito ay nakatulong sa paggawa ng mas matalinong breeding desisyon. Maging consistent sa routine. Ang pagiging consistent sa pag-araw-araw na monitoring ay kasing halaga ng mismong pagmamasid. Mainam na gawin ang inspeksyon sa halos parehong oras bawat araw upang madaling mapansin ang anumang pagbabago ng normal na routine ng mga ibon. Ang regular na schedule ay hindi lamang makatulong sa breeder kundi makabawas din ng hindi kinakalangang stress sa mga ibon dahil nakasanay sila sa pare-parehong pangalaga. Ang maagang pagkilala sa problema ay isang kalamangan. Isa sa pinakamalaking benepisyo sa araw-araw na monitoring ay kakayahang matukoy agad ang mga problema. Kapag ang isang breeder ay nagpapakita ng mang unang sinyalis ng sakit, pagbaba ng kondisyon o pagbabago ng pag-ugali, mas mabilis itong mabigyan ng angkop na pansin. Sa maraming pagkataon, ang aga ng pagkilos o nakatulong upang maiwasan ang pagkalat ng sakit, mabawasan ang pagkawala ng fertility o mapiktuhan ang tirang breeding clock. Conclusion. Sa kabuuan, ang pang-araw-araw na monitoring ay isang mahalagang bahagi ng matagumpay na breeding season. Sa pamamagitan ng regular na pag-obserba sa kondisyon ng mga breeder, pagsusuri sa pagkain at tubig, maayos na pagkulikta ng mga itlog, at pagtatala ng anumang pagbabago sa kalusugan o pag-ugali, mas magiging madali ang pagpapitili ng isang malusog na produktibong breeding flock. Tandaan, ang maagang pagtukoy sa problema ay makatulong upang maiwasan ang mga malalaking pinsala. Ang ilang minutong pagmasid bawat araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa fertility at stability at pagkalahatang tagumpay ng iyong breeding program. Paghanda para sa incubation. Matapos ang maingat na pagpili ng breeding stock, tamang nutrisyon, mahusay na pamahala at pagmatagumpay na pagparami, ang susunod ay mahalagang hakbang at paghanda ng mga itlog para sa incubation. Ang kalidad ng mga itlog na ilagay sa incubator o mapipisa sa inahin ay malaking impluensya sa magiging tagumpay ng hatchability. Hindi lahat ng itlog na inilabas sa broodin ay automatikong angkop para sa incubation. Kaya naman, mahalagang masagawa ng maingat na pagpili sa tamang paghawak at bawat itlog bago ito ipapisa. Pumili lamang na malinis na normal ang hugis. Sa bawat pagkolekta ng mga itlog, suruin agad ang kanilang kondisyon. Mas mainam na piliin ang mga itlog na malinis, buong shell at may normal na hugis. Ang mga itlog na mga regular na hugis karaniwang nagbibigay ng magandang pagkataon para sa mga normal at pag-unlad ng embryo. Kung ang shell ay may labis na dumi, subukang iwasang kuskusin o hugasan ito nang hindi kinakailangan dahil ang natural na panlabas na proteksyon ng shell ay tumutulong laban sa pagpasok ng mga mikroorganismo. Mas mainam na manatiling malinis ang pugad at breeding pens upang ang mga nakuliktang itlog ay malilinis na mula pa lamang sa simula. Itago ang tamang kondisyon bago ipapisa. Kung hindi pa agad ilagay sa incubator ang mga itlog, mahalagang itago muna ito sa tamang kondisyon. Panatilihin ang mga itlog sa isang malinis, tuyo at maayos na bentilasyong lugar ay hindi direktang nainitan ng araw. Iwasan ang matinding pagbabago ng temperatura at labis sa lumigmig na dahil maaari itong makapikto sa kalidad ng itlog bago pa magsimula ang incubation. Mag-ingat din hawakan ang mga itlog upang maiwasan pagbasag o pagkaroon ng maliit na bitak na maaaring hindi agad makita. Ang maayos na pagpahawak na pag-imbak na makatulong upang manatili ang magandang kondisyon ng itlog habang hinihintay ang tamang oras sa pagpapisa. Huwag gumamit ng mga itlog na may bitak, matinding deformidad. Hindi lahat ng itlog ay dapat isama sa incubation. Ang mga itlog na may bitak sa shell, manipis na shell o malinaw na deformidad sa hugis ay may mga mataas na panganib na magkaroon ng problema sa pagbuo ng embryo.
o hindi tuluyang mapisa. Ang paggamit ng mga ganitong itlog ay maaari ring magpatas ng panganib na bacterial contamination sa maaari makapekto sa iba pang mga itlog sa incubator. Dahil dito, mas mabuting alisin agad ang mga itlog na may malinaw na depekto at piliin lamang ang mga may magandang kalidad. Panatiling organisado ang mga itlog. Habang naghanda para sa incubation, mahalaga ring manatiling organisado kahit marami ang iyong kang breeding pairs o iba-ibang breeding families, lagyan ng tamang label ang bawat batch ng itlog. Maring isamang tala sa pitsa ng itlog, identification ng breeding pair at iba pang impormasyong mahalaga sa iyong breeding records. Ang maayos na paglagay ng label ay makatulong sa pagsubaybay ng hatchability at pagsusuri ng reproductive performance ng bawat breeder sa pagkatapos ng breeding season. Magplano bago ang incubation. Bago ilagay ang mga itlog sa incubator, tiyakin handa na rin ang lahat ng kagamitan, suriin ng iyong malinis na incubator, maayos na paglagay nito sa magana ng tama ang mga pangunahing bahagi nito. Ang maagang paghahanda ay nakatulong upang maiwasan ang hindi inasang problema sa oras ng simula ng incubation. Ang organisado proseso mula sa pagkolekta ng itlog hanggang sa pagpisa ay magbigay ng mas magandang pagkataon para sa matagumpay na pagbuo ng embryo sa pagpisa ng malusog na sisiyo. Ang kalidad ng itlog ay simula pa lamang. Mahalagang tandaan na ang hatchability ay hindi lamang nakadepende sa incubator. Nagsimula ito sa kalidad ng itlog na pinili para sa incubation. Ang malusog na breeder, wastong nutrisyon, maayos na pangangalaga at tamang paghawak ng mga itlog ay makasamang pag-ambag sa mas mataas na posibilidad na matagumpay na pagpisa. Conclusion, ang kabuuan, ang paghahanda para sa incubation ay isang mahalagang hakbang ng breeding program. Sa pamamagitan ng pagpili lamang ng malinis at normal na hugis ng mga itlog, tamang pag-imbak, bago ipapisa, pag-iwas sa paggamit ng mga itlog na may bitak o matinding deformidad, ay maayos na pag-organisado ng bawat batch ay may pataas ng pagkataong matagumpay na incubation. Tandaan, ang kalidad ng itlog ay mamalaking epekto sa hatchability. Ang maingat na pagpili ng tamang paghanda ng mga itlog ay magbigay ng matibay na pundasyon para magsilang ng malusog at di kalidad na sisiyo. Siyang susunod na henerasyon ng iyong breeding program. At sa huling yugto natin ay ang conclusion. Sa pagtapos ng ating talakayan, isang mahalagang aral na dapat nating tandaan, ang matagumpay na breeding season ay hindi nakasalalay sa swerte. Ito ay bunga ng maingat na paghahanda, tamang pagplano at tuloy-tuloy na mahusay na pagpamamahala. Ang bawat takbang na ginagawa bago habang sinasagawa ang breeding season ay may direktang epekto sa magiging resulta ng iyong breeding program. Nagsimula ang lahat sa pagkaroon ng malinaw na layunin. Kapag alam mo na kung anong nais mong makamit, mas maging madali ang pagpili ng tamang broodcock at brooder. Pagbuo ng breeding pairs at paggawa ng desisyong naayon sa pamatagalang direksyon ng iyong breeding program. Kasunod nito ang maingat na pagpili ng breeding stock, ang mga malusog na ibon na may tamang body structure, musay na productive performance, maayos na breeding records at magbigay ng mas matibay na pundasyon para sa sunod na henerasyon. Ngunit, hindi sapat ang mahusay na genetics lamang. Wastong nutrisyon, sapat na malinis sa tubig, at pagmanatili sa tamang body condition ay malaga upang masuportaran ang normal na reproductive function ng bawat breeder. Kasabay nito ang malinis na breeding pens, maayos na ventilasyon at komportabling kapaligiran ay makakatulong upang mabawasan ng stress at manatiling malusog ang breeding flock. Hindi dapat kaligtaan ang halaga ng health monitoring at biosecurity. Ang regular na pagmasid sa kalusugan ng mga ibon, paghiwalay ng mga sakit, paglinis ng pag-disinfect sa kulungan at kagamitan, at magpapigil ng papasok ng posibleng pinagmula ng sakit ay ilan lamang sakbang na makatulong upang maprotektahan ang buong breeding program. Ang maayos na record keeping ay isang pinakamalagang bahagi ng matagumpay na breeding. Sa pamagitan ng pagtala ng mga breeding pairs, fertility, hatchability at iba pang mahalagang obserbasyon sa madaling masusuri kung aling mga pamaraan ang epektibo at kung saan pa maaaring magkaroon ng pagpapabuti. Habang lumilipas ang bawat breeding season, ang mga records na ito ay maging mahalagang gabay para magawa ang matatalinong breeding desisyon. Mahalaga ring tandaan na ang pagpapabuti ng isang breeding program ay hindi nangyari loob lang ng isang season. Ito ay isang pinakamatagalang proseso na pag-aaral, pagmasid, maingat na pagpili at pagkatuloy ng pagpapahusay. Ang bawat breeding season nagbibigay ng bagong impormasyon at karanasan maring gamitin upang higit pang mabubuti ang kalidad ng sunod na henerasyon. Sa huli, ang layunin ng isang responsibly at matagumpay na breeder ay hindi lamang nakapagparami ng maraming sisiw. Ang tunay na layunin ng patuloy na pagpalaki ng malulusog, matibay at mataas na kalidad ng mga ibon sa pamamagitan ng responsable at scientificong pamaraan ng breeding.
Tandaan, ang pinakamahusay na breeding program ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay hinuhubog sa bawat maingat na desisyon, bawat tamang paghanda at bawat breeding season na iyong pinaghusayan. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung makatulong ang video na ito, huwag mo kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pa tayong educational video tungkol sa kwentong sabingero at iba pa, game fowl management, genetic mutation at iba pang kaalaman sa nakatulong sa pagbuo ng isang mahusay na responsableng breeding program. Hanggang sa sunod nating video, maraming salamat. Happy breeding!